Full rollout ng Free Funeral Services Act ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Asik Irene, magandang tanghali at welcome back dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Asik Weng. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Asik, ano po ba itong pangunahing layunin ng Free Funeral Services Act at paano makakatulong ang full rollout nito sa mga pamilyang kapos sa pera sa panahon ng pagdadalamhati? Kasi alam naman natin na namatayan ka na, mamomroblema ka pa kung paano ibuburol at ililibing ang ating kaanak kung mahal sa buhay. Well, yes, that's correct, Asik Weng. Dahil nga noong last year, I think this was last week of September of 2025, nag-lapse into law ang Republic Act number 12309 o yung tinatawag natin na Free Funeral Services Act. Malaking bagay ito at malaki ang maitutulong sa ating pong mga mahihirap na mga kababayan sapagkat mabibigyan nila ng maayos at marangal o desente na pagpapalibing yung kanila pong mga yumaong miyembro ng kanilang mga pamilya. Pati na hindi lamang po yung mga indigent, pero gayon din po yung mga nasa mga crisis situations. Kagaya ng mga naapektuhan ng mga kalamidad at sakuna na wala nga pong kakayanan magbayad sa mga funeral parlors o mga service providers. At gaya ng nabanggit ko, Asik Weng, mahalaga ito sa kanila sapagkat kahit po kahos o wala pong resources ay mabibigyan nga po ng maayos at decenteng pagpapalibing yung kanilang miyembro ng pamilya. Okay. Asik, sa anong petsa po o kailan po ito nakatakdang ganap na ipatupad itong full rollout ng batas na ito at ano po yung mga inaasahang hakbang naman na gagawin ng DSWD bago po ito opisyal na mailunsad? Yes, Joshua, mula po noong nag-lapse into law, itong Free Funeral Services Act, ay kumilos na po ang Department of Social Welfare and Development para mabuo yung IRR ng batas. Yes, Asik Weng, sorry, naputol po yung linya natin. But gaya po ng binabanggit ko kanina, yung pong IRR ng Free Funeral Services Act ay kasalukuyan nga po na fina-finalize. In fact, nagpaskil po tayo ng anunsyo sa social media para po makuha yung mga mungkahi at reaction ng ating mga kababayan. And we gave them until March 6 to submit their comments and recommendations kasi inaasahan natin na bago matapos ang March 2026 ay ma-finalize na nga po ito, mapirmahan at ma-issue natin. Anyway, yung pong mga guidelines o yung pong requirements para sa pagpapatupad ng Free Funeral Services Act ay patterned or kinopya po natin doon sa current burial assistance under the Assistance to Individuals in Crisis Situation. So mahalaga po na nakaredy yung documents such as yung pong ID, yung pong death certificate or certification mula po sa ospital or doon sa tribal chieftains or kung ano man po yung pwedeng maipakita ng beneficiary natin o ng client natin to establish nga po yung pong sitwasyon ng ating pong may mahirap na kababayan. Gayon din po, kinakailangan na i-prepare yung funeral contracts na pirmado ng representante ng pamilya na namatayan. Gayon din po yung social case study report na kung saan nakalagay yung case summaries as prepared of course by the registered social worker. Kasi mahalaga na may establish na po natin na in crisis situation or sila po ay ligos na nangangailangan o talagang indigent sila at in need of the assistance. So mahalaga na ma-present po yung mga documents na yun bago po makapag-avail ng assistance. Okay. So, Asik, paano po tinitiyak ng DSWD ang sapat na pondo at kapasidad upang masuportahan ng full rollout nitong Free Funeral Services Act nationwide? Well, kung matatandaan, Joshua, nagkaroon ng increase in the budget of the DSWD under the Assistance to Individuals in Crisis Situations. Nasa mahigit 60 billion pesos na po yan for the 2026. Nagkaroon ng increase because we factored in ito nga pong magiging implementasyon ng Free Funeral Services Act. So makakaasa po ang ating mga kababayan na sapat po yung ating pondo para sa implementasyon nitong taong ito.
So Asek, ano naman po yung magiging responsibilidad ng lokal na pamahalaan at ng mga barangay sa pagpapatupad ng batas na ito? Tsaka ito po ba ay hindi na magkakaroon ng tawag nito, cash na ibibigay? Kasi usually dati ang alam ko 10,000 yung binibigay sa mga namatayan. So kung tutuusin, parang hindi ito sapat, 'di ba, para sa burol at libing. Ngayon po ba ay hindi na mamimigay ng cash ang DSWD? Diretso na lang magkakaroon ba ng voucher? Ano po yung magiging mekanismo? Paano po tatakbo ito? Yes, as a quick, dahil nga yung implementation nito will still be subject to the assessment of our social workers. Kasi titignan pa rin natin yung documentary requirements na isusumite, and then ina-assess pa rin po if talagang wala ng additional support services or external resources ang isang pamilya, then merong talagang package o may package na nakalaan para po sa kanila. Ang kagandahan kasi nito, Asikweng, lahat ng mga funeral service providers ay magkakaroon ng package service para sa mga hirap nating kababayan. And may arrangement na po na DSWD will settle the obligation or the amount directly sa mga service providers natin. So in essence, once yan ng guarantee letter. Ngayon kasi, Asikweng, doon sa current implementation natin ng burial assistance, hindi lahat ng mga funeral service providers ay tumatanggap ng guarantee letter from the DSWD. Only those service providers na meron tayong memorandum of agreement with ang tumatanggap ng guarantee letter. So, kapag hindi natin partner yung service provider, what we do is we grant outright cash doon po sa mga lumalapit sa atin. But then again, with the implementation of this law, ay makakatiyak tayo na mas magiging maayos, naka-streamline yung mga processes, and magiging seamless na yung coordination natin with the service providers. Okay. Asik, tanongin din namin, sa ngayon po, ano po yung mga komento na inyo natatanggap mula sa publiko o stakeholders ukol naman po sa proposed implementing rules and regulations nga po nito, at paano ninyo inaayos o tinutugunan ng mga ito? Well, Joshua, may mga komento na galing sa ating mga stakeholders kung saan kung ano ba talaga yung package. So, mga napag-uusap did with various stakeholders, basically Alright, medyo napuputol-putol Napuputol yung linya kay Asek Irene. Babalikan po natin uli siya, no? Subukan natin balikan mamaya si Asik Irene Dumlao. Hello, ma'am? Asek?